So, good day everyone. I am Christine Cassandra M. Toquero and I am with. Romina Grace S. Tinawin. And we are going to discuss about soul making. So, without further ado, let's start. So, this is our learning objectives. At the end of this lesson, students should be able to first identify the concept of soul making, understand the Da Vinci principles, and third, or the last, apply the concept of soul making and Da Vinci principle through an artwork. So, what do we mean by soul? In art, the concept of soul often refers to the deeper, intangible essence that an artist infuses into their work. It's about capturing emotion, thoughts, and experiences that resonate on a profound level with both the creator and the viewer. So, the soul, ito daw yung parang puso ng artwork. Ito ang nagbibigay ng buhay at meaning sa gawa ng isang artist. Kapag gumagawa ang isang artist, nilalagay niya ang kanyang emotions, thoughts, and experiences sa kanyang sining. Kaya nagiging special ang artwork at nakakakonekta ito sa mga viewers or yung mga tumitingin. Hindi lang ito tungkol sa itsura ng isang art. Kung hindi, kung ano ang nararamdaman at iniisip mo dito. So, ayon kay Hillman, sabi niya, by soul I mean first of all our perspective rather than a substance. A viewpoint toward things rather than a thing itself. This perspective is reflective. It mediates events and make differences between ourselves and everything that happens. So, sinasabi lang dito ang soul ay hindi isang bagay na pwede makita o mahawakan. It's a way of thinking and understanding kung ano ang nangyayari sa paligid, sa pagitan ng ginagawa natin at iniisip natin. May moment daw na humihinto tayo para mag-reflect. Ang process na ito ay tinatawag ni Hillman na soul making. Soul making from the ang tumutulong sa atin para mas maintindihan at bigyan ng mas malalim na kahulugan ng ating experiences, emotion, and the thoughts. So, kapag sinabi naman nating soul making, ano naman yung unang pumapasok sa isip nyo? Pag sinabi nating soul making, it's about creating artwork that expresses deep emotion and personal experiences. It's like putting a piece of your heart and soul into your work, making it meaningful and impactful. Parang nilalagay daw nung artist yung puso at kaluluwa nila sa kanilang ginagawa kaya ito nagiging makabuluhan at nakaka-inspire. From the word making, ito yung process or creating artwork. Ito na yung nilalagay nila yung emotion, thought, and personal experiences nila doon sa gawin nilang artwork. So, kapag gumagawa daw ng soul-making artist, ito yung mga ginagawa nila. First daw is reflect on their feelings and experiences. So, ang mga artist nag-iisip ng malalim tungkol sa kanilang mga nararamdaman at nararanasan sa buhay. Kung masaya sila, o malungkot, o may pinagdadaanan. Iniisip nila kung paano nila maipapakita ang art, pinag-aaralan nila ang mga emotion nila, ginagamit ito upang maging inspirasyon para sa kanilang art or gagawing artwork. Second is express this through artwork.
Kapag alam nila kung anong gusto nilang iparating, ginagamit nila ang mga elemento ng art tulad ng kulay, hugis o texture para ipahayag ito. Halimbawa, kung gusto nilang ipakita ang kalungkutan, gumagamit sila ng dark colors tulad ng black or gray. Pero kung masaya naman sila, bright colors tulad ng yellow o kaya orange. Sa ganitong paraan daw, mas naipapahayag nila ang nararamdaman nila. So, last is connect with others. So, ang sining ng artist ay nagiging tulay para magkakonekta sila sa mga tumitingin. Paano magagawa yun ng artist? Pwede nilang ilagay yung nagawa nilang artwork sa mga art exhibit o kaya art gallery. Kapag ang mga tao tinitignan yung artwork nila, nararamdaman nila ang emotion ng artist. Nakaka-relate sila at naiintindihan ang nararamdaman ng artist kahit hindi nila ito nararanasan. O kaya naman, pwedeng makarelate sila dahil naranasan na nila ito. So, naiintindihan pa ulit? First, reflect, express, and connect. Reflect on their feelings and experiences. Ito yung soul. Second, express through artwork. Dito naman yung soul making. And yung third, connect with others. Ito naman na yung the product nila and pwede nila ipunta sa mga art exhibit. So next, who was Leonardo da Vinci? So Leonardo da Vinci was an Italian polymath of the Renaissance, renowned for his contributions to art, science, and engineering. He is best known for masterpieces like the Mona Lisa and the Last Supper, and his innovative techniques in painting. So, si Leonardo da Vinci ay isang Italian polymath noong Renaissance. So, kilala siya sa kanyang mga ambag sa art, science, and engineering. Hindi lang siya isang painter, but also an inventor, scientist, engineer, architect, and anatomist. So, sikat siya or mas kilala siya sa kanyang mga likha na Mona Lisa and yung The Last Supper nga. He also sketched designs for machine like airplane, tanks, and helicopter. So, he passed away at the age of 67 noong 1519. So, let's talk about Da Vincian Principle. Meron tayong 7 principles and yun yung tatalakayin natin ngayon. So, first is curiosity. Emphasizes the importance of maintaining a curious approach to life and art. It involves constantly asking questions, seeking new experiences, and being open to unknown. So, curiosity is about having an insatiable curiosity in life and a constant desire to learn. It is the first step in creating any artwork. Kasi kung wala ang curiosity, walang exploration at growth sa creativity. Kapag naman inilapat ang soul-making in art, ang curiosity encourages artists na mag-explore ng mas malalim sa kanilang creative processes. It helps them boost their creativity to try new techniques and draw inspiration from different sources. So, sa ganitong paraan daw, mas nagiging malikhain ang mga artist at nakakagawa sila ng mga kwento o imahe na mas may malalim na kahulugan at koneksyon sa mga tao. Naintindihan po ba? So, facts is Leonardo studies everything from anatomy to botany, mathematics to mechanics, at pati na rin ang art at to engineering. Hindi siya nagtakda or nagset ng limitation sa kanyang
pagnanais na maintindihan ang iba't ibang aspeto ng buhay. Ang kanyang curiosity at desire to learn continuously help him become a master in many fields. At ito rin ang nagpapakita ng kahalagahan ng curiosity sa sining at buhay. So, ito yung tatlong example na pwede nating tanong sa sarili natin kapag may gagawin tayong artwork. First, what new techniques or materials can I experiment with to bring my vision to life? Ito yung magre-reflect tayo, which is the soul. And then second is, what emotion or messages do I want my work to communicate to others? Third, or the last, is how can I challenge myself to think outside the facts and push my creative limits? Next is demonstrazione. Demonstrazione is an Italian term that translates to demonstration or proof in English. It refers to the commitment to test knowledge through experience, persistence, and willingness to learn from mistakes. So demonstrazione means showing or proving something through experience and practice. It's about learning by doing and testing ideas to see if they work. This principle encourages artists to experiment, make mistakes, and learn from them to improve their skills and understanding. So, dito nga, for Leonardo, it is important na matuto tayo through our own experience. So, demonstration encourage us, lalo na yung mga artists, yung mga painter, yung mga pintor, na mag-experiment pa or mag-explore pa. Kapag nagkamali, then tanggapin yung mga pagkakamali at gamitin itong bilang mga guide or gabay para mas lalo pang humusay at gumaling pa at mas maunawaan pa nila yung kanilang mga ginagawa. So, fact. Demonstration, or for Leonardo, didn't just take things at face value. He believed in learning through first-hand experience and testing ideas. So, learning from your own mistakes or your own experience, like gawin mong motivation yung mga experience mo before, maganda man ito or hindi maganda, gawin nating motivation yun in the next page of our life or in the next journey ng ating mga buhay. Next is sensation. Sensation means sensation or feelings. In art and creativity, it's about constantly refining and improving our senses, especially sight, para mas maging malinaw at mas vivid ang ating experiences. So this principle encourage artists to sharpen all their senses. Ano ba yung 5 senses natin? Di ba po, meron po tayong sight, sound, smell, taste, and touch. So they can fully engage with the world around them. Kapag mas na-enhance daw nila yung kanilang senses, the 5 senses, mas nagiging powerful po and meaningful ang kanilang mga artwork. Ganon po. So, facts about Leonardo dito sa senses zone. Leonardo trained himself to observe details with precision gamit ang kanyang senses para mas maintindihan daw niya yung mundo sa paligid niya. So, ginamit niya yung kanyang paningin para mag-focus sa maliliit na details tulad ng folds ng damit sa kanyang paintings or anatomy ng tao. Halimbawa daw is ang kanyang Vitruvian Man ay resulta ng
kanyang obserbasyon ng proportion ng katawan ng tao. Sa touch naman, sa pag-aaral ng sculpture at engineering, hinahawakan at sinusuri ni Leonardo da Vinci ang mga texture at mechanics para maintindihan kung paano gumagana daw yung mga bagay-bagay. Sa hearing naman, pinapakinggan ni Leonardo da Vinci ang sounds ng nature tulad na daw ng pag-agos ng tubig na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang invention at artworks. Yung smell and taste naman daw, kahit hindi gaanong nababanggit, ginagamit rin ni Leonardo ang senses niya ito sa appreciation ng nature elements tulad ng pagkain at halaman na madalas niyang i-study at i-sketch. Para naman sa mga artist, paano naman nila ginagamit yung five senses para na-ideya kayo if ever nagagawa kayo ng isang artwork. First, the sight. Artists use colors, shapes, and light para makagawa ng visual art tulad ng paintings, sculptures, o digital design. Ito ang pinaka-common po na senses na ginagamit sa art dahil ito ang unang nagko-connect sa audience sa mensahe ng artist. Halimbawa, bright colors evoke happiness, habang dark shade naman ay nagbibigay ng senses of mystery and sadness. Tindihan po? Kapag naman sound, yung musician create art through music. Gamit ang melodies at rhythms para maghatid ng emosyon. Sa multimedia dito, example, malaki rin ang role ng sound sa pag-enhance ng experiences. Ang multimedia installation ay isang interactive artwork na gumagamit ng iba't ibang media tulad ng video, ilaw at tunog para makagawa ng immersive environment. Halimbawa po, sa isang art gallery, may maririnig kang ambient sound o background music na tumutugma sa visual na mas nagpapaganda at nagpapalalim ng experience ng audience. Sa smell naman, may mga art installation daw na gumagamit ng sense para mag-evoke ng emotion at magdagdag ng personal touch. Halimbawa, ang amoy ng fresh flowers sa isang exhibit ay pwede daw magdala ng happiness. Smell can also represent themes tulad ng paggamit ng burning wood scent para sa isang historical exhibit naman. Paano naman sa taste? Ito yung sa taste, pero syempre ang pinaka-common dito is yung culinary art. Dito, chefs create dishes na hindi lang daw masarap pero visually appealing din. Halimbawa, ang desserts na parang miniature sculpture. Sa ibang modern art exhibit, may mga interactive pieces na pwedeng kainin ng audience tulad ng edible sculpture o creative food display. Next naman po sa touch. Dito, sculptors and textile artists use textures tulad ng smooth marbles, rough wood, or soft fabric para makagawa ng tactile art. Mayroon ding interactive exhibit kung saan pwedeng hawakan ng audience ang artwork, giving them a physical connection. For example po, some installation allow people to touch materials to feel calmness or tension, depende po sa texture. Ito pong mga approaches na to is nagpapakita kung paano nagiging multidimensional ang art, engaging not just the eye but all the senses, tulad ng ginawa ni Leonardo sa kanyang pag-aaral sa mundo sa paligid niya. So next is sfumato. Sfumato is an Italian term meaning smoked or blurred. In art, it refers to a painting technique that creates soft, gradual transitions between colors and tones, mimicking the way objects appear out of focus or in a smoky atmosphere. This technique was famously used
by Leonardo da Vinci to achieve a realistic and lifelike quality in his paintings, such as the Mona Lisa. In simpler terms, sfumato is about blending colors smoothly without harsh lines, making the artwork look more natural and three-dimensional. So, dito nga, sabi nga, sfumato is an Italian word na ang meaning is malabo or blurred or medyo parang mausok-usok. Ginamit ito ni Leonardo para gawing makatotohanan or buhay yung kanyang mga arts, tulad ng Mona Lisa. In arts, ito yung paghahalo ng mga colors smoothly without harsh lines, kaya nagmumukhang mas natural and three-dimensional yung isang art. Next, or sa facts naman. For example, sa Mona Lisa nga, ginamit niya ito para magmukhang malambot. Kung makikita nyo, parang pinagmukha niyang malambot or pinagmukha niyang mysterious yung ngiti at mata ng painting na Mona Lisa. And kung mapapansin nyo, yung background or yung paligid ni Mona Lisa is ginawang blurred para maging focus si Mona Lisa or para yung mga mata nung tumitingin sa artwork is nakapokus lang doon mismo kay Mona Lisa. Another example po is the Virgin of the Rocks. Dito naman po, in-apply dito ni Leonardo da Vinci yung sfumato sa mga tao dito, sa face ni Virgin Mary and the two angels po dito sa yung baby. Na-apply niya dyan po yung sfumato, the blurred and smooth techniques para mas maging lifelike and realistic yung mga figures dito. Mapapansin nyo rin, ginamit niya rin yung smoke dun sa may part ng likodan nila Virgin Mary na parang realistic talaga yung scene dun sa likod ng painting ni Leonardo. Naintindihan po ba? Okay po. Next po is the arte and scientia. Arte and scientia is the Italian term nang ibig sabihin daw po ay art and science. It refers to the balance and integration of art and science, logic and imagination, or what is often called whole brain thinking. Sa art daw po, ginagamit ang creativity para makapagpahayag ng emotion at ideas. Sa science naman, ginagamit ang logic at analysis para makapaghanap ng solutions. Kapag pinagsama yung art and science, magkakaroon daw ng mas malalim na understanding at mas innovative outputs. So, hindi daw sapat na puro logic or puro imagination lang. Halimbawa, ang mga invention ni Leonardo da Vinci ay resulta ng pagsasama ng technical knowledge at creative vision. Ano naman yung whole brain thinking? Ito daw yung approach na gumagamit ng parehong left brain or yung sa logical at yung right brain or the creative side. Sa ganitong paraan, mas marami kang naiisip na solusyon at idea na bago at kakaiba daw. Ang ibig sabihin daw po dito sa art and scientia ay tungkol po sa paggamit ng parehong creativity at analysis upang makagawa ng mas holistic or accurate at effective na resulta sa anumang field, mula sa art hanggang science. So, Leonardo was both an artist and scientist. Ginamit niya po yung kanyang realistic skill para mag-illustrate ng scientific discoveries. At ginamit naman niya ang kanyang scientific knowledge para gawing mas realistic yung kanyang art. For example na lang po sa artistic skill ni
Leonardo sa science. Gumawa si Leonardo ng detalyadong sketches ng anatomy tulad ng muscle, bones, and organs ng tao gamit ang kanyang obserbasyon sa dissection. These illustrates were not only realistic but also scientifically accurate, helping others understand the human body better. Sa scientific knowledge in art naman po ni Leonardo, sa kanyang painting tulad daw po ng The Last Supper and Mona Lisa, gumamit siya ng concept tulad ng perspective, light, and shadow para magmukhang lifelike ang kanyang works. Ang deep understanding po ni Leonardo sa geometry at nature ay nagbibigay ng unique touch sa kanyang mga obra. Ito nga po yung sabi ko kanina, pag sabi nating art, it's involved creativity, imagination, and expression. It's about thinking outside the box and coming up with new ideas. And kapag science naman po, involves logic, analysis, and evidence. It's about understanding how things work and solve problems systematically. Next is corpolita. Corpolita is an Italian term that translates to corporeality or physicality in English. In the context of Leonardo da Vinci's principles, it refers to the harmony of body and mind. This principle emphasizes the importance of physical fitness, grace, and poise. Leonardo believed that taking care of one's body through exercise, proper nutrition, and maintaining physical health was essential for creativity and overall well-being. So, corpolita is about keeping your body healthy and fit to support your mind and creativity. It involves activities like exercise, practicing good posture, and developing skills like ambidexterity or using both hands equally well. So, sa madaling salita, itong corpolita is about keeping our body healthy and malakas to support our mind and creativity. So, syempre, para maging malusog at malakas yung ating katawan, kailangan natin ng exercise, kumain ng mga healthy foods, or matulog sa tamang oras, and kung ano-ano pang mga bagay para maging healthy yung ating body. So, kapag healthy yung ating body, mas magiging functional yung ating mind and mas nakakapag-isip tayo ng mabuti or mas maayos. So, facts. He believed that a sound body supports a sound mind. So, he engaged in activities that maintained his fitness such as walking, swimming, and riding horses. So, para kay Leonardo, ang pagkakaroon nga ng malusog at malakas na pangangatawan ay part ng ating pagiging maligaya and matagumpay sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. So, he engaged in activities that maintain his fitness such as walking, swimming, and riding horses. So, itong corpolita nga is naka-center or naka-focus lang siya sa relationship ng ating body sa ating mind. Kung paano tayo makakapag-isip ng maayos through body, yung through healthy body. Next naman po is the conizone. Is an Italian term that means connection or link. It refers to the understanding how everything is interconnected and using that understanding to gain deeper insight and create more meaningful work. Sa art at science, halimbawa,
Maaaring magmula ang inspirasyon mula sa nature, people o ideas dahil lahat ng ito daw po ay may koneksyon. Kapag naiintindihan mo ang mga ugnayan ng mga bagay, mas nakikita mo ang bigger picture daw at mas nagiging malinaw ang mga detalye sa paggawa ng mas makulay at meaningful na gawa. Ganito ang mindset po ni Leonardo da Vinci. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa koneksyon ng art at science ay naging susi po sa kanyang mga obra na hindi lang magaganda, kundi may malalim na mensahe at halaga. So, Leonardo saw connection everywhere, understanding that all things in nature are interrelated. Para po kay Leonardo, walang hiwalay na bahagi ng kalikasan. Lahat ng bagay, mula daw po sa halaman, hayop, hanggang sa mga tao ay may ugnayan sa isa't isa. Halimbawa, sa kanyang mga sketch, makikita na inuugnay niya ang anatomy sa katawan ng tao sa mga movement ng hayop. Pati na rin ang paggalaw ng tubig sa dynamics ng hangin. Ang pag-unawa niyang ito po ay sa connection ng lahat ng bagay ay nakatulong sa kanya upang makagawa ng mas natatanging disenyo, painting at invention. Pinapakita nito na sa pamamagitan po ng pag-intindi sa ugnayan ng mga bagay sa kalikasan, mundo o universe ay mas nadadagdagan daw po yung creativity at pagkalikhain ng isang tao. Isang example dito na drawing ni Leonardo is yung itong Vitruvian Man ay nagpapakita kung paano daw po konektado ang lahat ng bagay sa kalikasan. So yung drawing po ito na to ni Leonardo da Vinci ay ginamit niya yung katawan ng tao para ipakita kung paano ito nauugnay sa mga shape at mathematics. Nilagay niya yung tao sa loob ng circle. Yung mapapansin may circle po dyan na putol lang. May circle po dyan na putol lang at meron ding square dyan. Yan yung dalawang line dyan horizontal na putol lang din po yan. Para ipakita na ang sukat at ng katawan ng tao ay sumusunod sa mga pattern na makikita daw po sa kalikasan at geometry. Pinapakita nito ang connection ng human forms sa natural world, na parang lahat daw po na ay magkakaugnay at may harmony. So, yung drawing po na to ay isang magandang halimbawa ng connection kung saan pinapakita ni Leonardo ang relasyon ng katawan, mathematics at the nature na nagpapakita ng pagkakaugnay ng lahat ng bagay. So, mag-example naman po tayo kung ano yung magkakonekta dito sa mundo. Example po is itong nature and environment. For example po, a painter might look at a landscape with mountains, trees, and a river. Nakikita po nila kung paano ang sikat daw po ng araw ay nagpapaliwanag sa bundok at kung paano rin nire-reflect ng tubig ang kulay ng kalangitan. Ang artist ay napapansin daw po kung paano ang lahat ng elements tulad po ng kalangitan, tubig at mga puno ay nagtutulungan para makaubuo po ng tahimik at balancing scene. Ganito nila nakikita kung paano interconnected ang mga elemento sa kalikasan. Next naman po is emotion and themes. Ito naman po, the artist connects the visual elements with emotion and themes. Halimbawa po, ang stormy na kalangitan ay maaaring magpahiwatig po ng kaguluhan or problema. Or pwedeng sadness din po. Samantalang ang calm na lawa ay maaaring magbigay ng pakiramdam na kapayapaan, katahimikan. Sa ganitong paraan po, ang artist ay gumagamit ng natural na elemento para ipakita ang mga nararamdaman at mensahe. Kaya nagiging mas malalim at makulay ang kanilang mga artwork po. So, that's all po.
meron po tayong 7 na principle, the 7 Da Vinci principle. So this principle po are what we can apply when we are facing the struggle and challenges for our contemporary times. Sa mga principle na ito, mas nagiging reflective tayo kung paano natin hinaharap ang buhay sa digital age ngayon. The soul is a perspective, not something that each person possesses. Ibig sabihin, it's more than about what we view and understand in our lives and experiences rather than something we own. By being more reflective, we can better understand ourselves and our connection to the world around us in these modern times. So, this is the activity with criteria, quiz, assignment. Sa activity and assignment, dito po natin may apply yung objective 3 natin. And this is also the criteria for assignment. And that's all po. Thank you.